buhay, nagbago na. Pangatlo, binigyan siya ng motor o tricycle, tindahan, bahay at magandang buhay. Well, may punto naman ang mga netizens. Iba-iba man ang comments, iisa lang ang direksyon nun mga ka-star. At sinasabi natin, may punto nga sila. So ano naman ang aking personal na dahilan mga ka-star kung bakit naniniwala ako na hindi dapat ipa-take down ni Vianzi ang kaniyang 98 videos? Narito ang aking personal na kadahilanan mga ka-star. Una, may kasabihan nga na walang kanin na tutong sa taong nagugutom. Po sila ng baboy. Nakikialaga ng baboy. Ano pong ibig sabihin? Kapag dumating ang biyaya sa panahon ng kasaganaan, baliwala lang po yun. Pero kapag dumating ang biyaya sa panahon ng kahirapan at kawalan, So grabe pala, hirap pa lang din talaga ng buhay nyo dito. napakalaking bagay po nun sa atin. Halimbawa po, kapag nagbigay ka ng 10 mamahaling cake sa mayaman, wala lang yon kasi kaya niya namang bilhin yon. Pero kapag nagbigay ka ng kalahating pandesal sa taong nanginginig na sa gutom, yan po ay isang utang na loob na dapat ipagpasalamat. Dahil higit na mahalaga po yung kalahating pandesal sa taong gutom na gutom kaysa sa 10 mamahaling cake na hindi naman kailangan. So ang ibig sabihin po, kung ngayon mabibigyan ng tulong si Vianzi at ang kaniyang pamilya, hindi na po nila masyadong mararamdaman yan dahil meron na sila. Pero noong mga panahong kailangan na kailangan nila, dapat pong tanawin na isang malaking utang na loob yan. Eto pa mga ka-star, kung wala ang pinansyal na tulong sa kanila, maaring hindi agad gumaling ang tatay niya dahil sa stress at kakulangan sa pambili ng gamot at pagkain. Tama ba ako mga ka-star? Bakit hindi ako pabor na i-take down ang 98 videos mga ka-star? Dahil para sa akin, dapat isipin na lang ni Vianzi na ang 98 videos na yon ay parang bayad sa utang na loob. Bakit mga ka-star? Ito po yung basic explanation. Isipin niyo po, may mga OFW na hardworking, halos 10 years nagtatrabaho pero wala pa rin sariling tahanan. May mga kababayan tayo na para makabili ng property through Pag-ibig financing, umaabot ng 30 years bago mabayaran ang monthly amortization. And sa ganyang kalaking property, depende sa location ng presyo, pero halimbawa, sinasabi na aabot ng 4 million pesos. I-assume na lang natin, mga ka-star ha. Sa barangay man, papayag ka ba? Kaya pala nang gagalaiti ang mga netizens dahil naniniwala silang malaki na ang naibayad kay Vianzi. Para sa iba, lugi na raw dito ang Kalingap Foundation Kaliwaan, susi ng bahay, tanggal lahat ng content. dahil mas malaki na umano ang compensation na natanggap niya kumpara sa halos 2 taon niyang ipinagtrabaho kung magkwekwentahan. At ayun din sa mga napansin ng iba, ito rin mismo ang posibleng naging dahilan kung bakit sa halip na kampihan si Vianzi at i-push ang pagpapa-take down ng kanyang mga videos, mas pinili ng Raffy Tulfo in action na pag-ayusin na lang ang dalawang panig. Basahin nyo mga ka-star ang mga reaksyon ng ating mga netizens, lalo na ng ating mga OFWs upang ganap natin maunawaan ang dahilan kung bakit hindi siya pinanigan ng Raffy Tulfo. Una dahil mga netizens mismo ang bumabatikos sa kanya. Pangalawa, nakita ng programa na hindi siya dehado sa 2 taong pagiging benepisyaryo ng Kalingap. Sa bandang dulo ay ipapaliwanag natin ang halaga ng property ni Vianzi na bigay ng Kalingap, magkano ang down payment at monthly amortization at ilang taon ang dapat niya bunuin para magkaroon ng property na tulad sa natanggap niya sa Kalingap. Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga ka-star. Iyaaw ko po sila dito sa kahirapan. Dapat nga ba talagang tanggalin ang 98 videos ni Vianzi? Sa unang tingin, may isang malaki at malinaw na anggulo na makikita ka. Legally speaking kasi, may karapatan si Vianzi na ipa-take down ang kaniyang mga videos. Si Vianzi po ang magandang teenager na isa sa mga beneficiaries ng Kalingap Foundation Iyaon mo sila kahirapan. na madalas i-content ng magamang vloggers na sina Kuya Val Matubang at Kalingap Rab. At ngayon nga mga ka-star, usap-usapan online ang tungkol sa umano'y pagpapatanggal ng kaniyang mga videos na umabot na raw sa 98 videos. Kaya marami ngayon ang nagtatanong, dapat nga ba itong burahin, gayong ginastusan at pare-pareho nila pinaghirapan ang mga ito?
But in this video, ang pag-uusapan po natin ay ang mga dahilan kung bakit hindi dapat hilingin ni Vianzi na ipa-take down ang kaniyang 98 videos. At narito po ang aking personal na mga dahilan, mga ka-star. Isa-summary po natin ang ating mga puntos sa pamamagitan ng iisang dahilan, ang salitang utang na loob. Balikan natin ang kwento mga ka-star. Ano nga ba ang kalagayan noon ng 17-year-old na si Vianzi bago siya naging beneficiary ng Kalingap? Sa first video appearance ni Vianzi habang ini-interview ni Kalingap Rob, ito ang ating napag-alaman. Una, labandera ang kaniyang ina at tumutulong din siya paminsan-minsan sa paglalabada. Pangalawa, ang kaniyang ama noon ay walang hanap buhay dahil partially paralyzed ito. Pangatlo, maliit, sira-sira at putas-putas ang kanilang bahay. Pang-apat, naglalakad siya ng mahigit 2 oras para lang makapasok sa eskwela. Panglima, aminado siya na sila ay walang-wala noong mga oras na iyon. Ngayon mga ka-star, pwedeng sabihin ng sino man, nagtrabaho rin naman si Vianzi. Si Vianzi na umabot ng 98 videos. Malaki rin ang kinita ni Kalingap Rob dyan dahil ang hahaba rin naman kasi ng mga videos. Totoo naman yon, di ba? Pangalawa, pwede ring sabihin ng iba na sa sponsors naman galing ang mga naitulong. Tama naman sila. Pero ano nga bang dahilan? Bakit hindi pa rin dapat ipa-take down ni Vianzi ang mga videos pagamat karapatan niya? Ito, so simulan na natin mga ka-star. Ito na naman yung madalas sabihin ng mga netizens kaugnay nito. Sa comment section, ito ang madalas nating nababasa. Hindi niya makikilala ang mga sponsors kung hindi dahil sa Kalingap. Pangalawa, walang utang na loob, umayos lang ang buhay, nagbago na. Pangatlo, binigyan siya ng motor o tricycle, tindahan, bahay at magandang buhay. Well, may punto naman ang mga netizens. Iba-iba man ang comments, iisa lang ang direksyon nun mga ka-star. At sinasabi natin, may punto nga sila. So ano naman ang aking personal na dahilan mga ka-star kung bakit naniniwala ako na hindi dapat ipa-take down ni Vianzi ang kaniyang 98 videos? Narito ang aking personal na kadahilanan mga ka-star. Una, may kasabihan nga na walang kanin na tutong sa taong nagugutom. Po sila ng baboy. Nakikialaga ng baboy. Ano pong ibig sabihin? Kapag dumating ang biyaya sa panahon ng kasaganaan, baliwala lang po yun. Pero kapag dumating ang biyaya sa panahon ng kahirapan at kawalan, So grabe pala, hirap pa lang din talaga ng buhay nyo dito. napakalaking bagay po nun sa atin. Halimbawa po, kapag nagbigay ka ng 10 mamahaling cake sa mayaman, wala lang yon kasi kaya niya namang bilhin yon. Pero kapag nagbigay ka ng kalahating pandesal sa taong nanginginig na sa gutom, yan po ay isang utang na loob na dapat ipagpasalamat. Dahil higit na mahalaga po yung kalahating pandesal sa taong gutom na gutom kaysa sa 10 mamahaling cake na hindi naman kailangan. So ang ibig sabihin po, kung ngayon mabibigyan ng tulong si Vianzi at ang kaniyang pamilya, hindi na po nila masyadong mararamdaman yan dahil meron na sila. Pero noong mga panahong kailangan na kailangan nila, dapat pong tanawin na isang malaking utang na loob yan. Eto pa mga ka-star, kung wala ang pinansyal na tulong sa kanila, maaring hindi agad gumaling ang tatay niya dahil sa stress at kakulangan sa pambili ng gamot at pagkain. Tama ba ako mga ka-star? Bakit hindi ako pabor na i-take down ang 98 videos mga ka-star? Dahil para sa akin, dapat isipin na lang ni Vianzi na ang 98 videos na yon ay parang bayad sa utang na loob. Bakit mga ka-star? Ito po yung basic explanation. Isipin niyo po, may mga OFW na hardworking, halos 10 years nagtatrabaho pero wala pa rin sariling tahanan. May mga kababayan tayo na para makabili ng property through Pag-ibig financing, umaabot ng 30 years bago mabayaran ang monthly amortization. And sa ganyang kalaking property, depende sa location ng presyo, pero halimbawa, sinasabi na aabot ng 4 million pesos. I-assume na lang natin, mga ka-star ha, 4 million pesos sa Pag-ibig, 20% down payment at 80% loanable amount. Yan po yung usual. So ang down payment aabot ng 800,000 pesos cash or installment. Ang loanable amount, 3.2 million pesos with 6.5% interest rate.
Sample computation lang ito, mga ka-star. In 10 years, ang monthly amortization ay nasa around 36,000 pesos monthly. In 15 years, nasa 27,900 pesos. In 20 years, nasa 23,900 pesos. At in 30 years, nasa 20,200 pesos monthly. Yan po yung sample na kailangan mong i-prepare para magkaroon ng bahay na katulad ng kay Viancy, mga ka-star. Kung ordinaryong empleyado ka, hindi ka maa-approve kung maliit ang salary. Kung malaki naman ang salary mo, ganyan ang responsibilidad na kailangan mong bunuin. Ganyan kalaki ang halaga at ganyan katagal. Si Viancy, mga ka-star, at age 19, may bahay na malaki. Talo pa ang OFW na nagtrabaho ng bonggang-bonga. So isipin na lang niya talaga na yung 98 videos ay bayad sa utang na loob. Eto pa yan, mga ka-star. May takedown man niya ang mga videos na yon, pero nasa isip at puso ng mga tao nakaukit na yon. Alam na nila kung ano ang pinanggalingan niya, kung ano ang uri ng buhay nila noon at ngayon. You can push for video takedown given a legal right mo yan, iha. Ang tanong, kaya mo ba ipa-takedown lahat ng napakaraming vloggers na nag-a-upload ng iyong mga videos? Lalo na ngayon na mas lalo kang sumikat? Sa aking personal na pagtanaw sa issue, lugi si Viancy sa kanyang ginawang paglaban sa Kalingap Foundation. Ito ay iisang malaking sugal na maaaring dahil sa ginawa ni Viancy ay sumikat siya. Pero what is next? Kaya ba isustain ang kasikatan kung nagkaroon na ng negative impression ang publiko? Ang isang risk dito ay maaaring pagsisihan ito sa bandang dulo. Ang payo ko sa iyo, iha. Patuloy kang magdasal, magkaroon ng tamang layunin, at gawin ang tama para sa iyo at sa iyong kapwa. At umasa ka, magiging maayos din ang lahat. Pero kung ako ang tatanungin mo, talagang hindi nararapat ipa-takedown ng video. Pero ang mga videos na yan na pinaghirapan na rin naman ng Kalingap Rab, bagamat iyan ay karapatan mo, isipin mo na lang na isa rin yung pagtanaw ng utang na loob sa napakabilis na pag-angat at pagbabago ng iyong buhay. Mahirap nga kasi mag-start sa vlog kung kahit pambayad sa internet ay wala. At kung hindi ka naging connected sa kanila, maaring katulad ka rin ng ibang vlogger wannabe na nagpapakahirap mag-sub to sub para umangat. Give and take lang yan, iha. So sa ating mga ka-star dyan, kung ano man po ang inyong opinion, kung sumasang-ayon ba kayo sa aking mga sinabi ngayon, please comment your opinion dyan sa ating comment section, mga ka-star. And before I end this video, let me remind you, mga besh, that nobody is perfect. Kaya mahalaga pa rin na maging dahan-dahan sa paghatol sa kapwa. Maraming salamat sa panonood, mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload, mga ka-star. Huwag palampasin. How we doing?